Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang latest update tungkol sa kaso ni Ripple laban sa US SEC o Securities and Exchange Commission. Ano na ba ang nangyari sa kasong ito? Ano po ang epekto nito kay XRP? Pwede pa bang ibenta ni Ripple ang kanyang tokens sa malalaking investors or institutions? At higit po sa lahat ay anong dapat nating bantayan bilang mga Pinoy crypto traders at investors? At yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Simulan po natin sa kung ano po ang desisyon ng korte tungkol kay XRP. Nitong July 2023 ay nagbigay po ng malinaw na ruling itong si Judge Annalisa Torres na nagsasabing si XRP ay hindi po isang security kapag ito ay ibinenta sa open market gaya ng mga centralized at decentralized exchanges. Ibig sabihin kung sa XRP ay binibili ng normal na retail traders tulad natin, hindi po siya sakop ng mga mahigpit na batas ng SEC tungkol sa securities. Pero teka, may pero po yan. Kung sa XRP ay ibinebenta ni Ripple direkta sa mga malalaking investors or institutions tulad ng mga kumpanya or hedge funds, dito siya pwedeng maituring na unregistered securities offering. At bakit? Kasi inaasahan ng mga institutional investors, nakikita po sila batay sa performance ni Ripple bilang kumpanya. Kaya ang hatol ay hati. Si XRP sa open market ay ligtas, pero si Ripple ay may limitasyon kapag nagbebenta sa mga institutions. Ano naman po ang ginawa ni Ripple pagkatapos ng hatol? Alam nyo ba na si Ripple ay nagbayad na ng $125 million na multa? Oo, tama po ang narinig ninyo. Bayad na ang penalty. Pero ang pera ay kasalukuyang nasa escrow habang hinihintay ang final resolution ng kaso. Parang nakahold pa ang final decision. Pero ang mahalaga ay tumalima si Ripple sa hinihinging multa. Ibig sabihin si Ripple ay nagpapakita ng compliance at hindi po siya lumalaban sa korte ng patayan. Pinipili nila ang legal at maayos na daan. Ngayon ay pwede pa bang magbenta si Ripple sa mga institutions? Ang sagot po dyan ay oo, pero may restrictions. Ayon po sa legal analysis ni Vincent Van Code, may dalawang paraan para legal na makapagbenta si Ripple ng XRP sa mga institutions. Una ay irehistro po ang alok bilang security sa ilalim ng US Securities Act of 1993. Pangalawa ay gumamit po ng exemptions gaya po ng Rule 506B o Rule 506C. Kapag ginamit po ang exemptions, kailangan po ni Ripple na magpasa ng Form D sa SEC sa loob po ng 15 days matapos ang bintahan. Standard na proseso ito para sa mga tinatawag na private placements at hindi po ito nangangahulugan na may kasalanan si Ripple. Pero kailangan po nilang sumunod sa strict compliance rules. So sa madaling salita ay pwede pa rin basta dadaan sa tamang proseso. Ngayon ay ano naman po ang kasalukuyang kalagayan ng presyo ni XRP? Sa kabila po ng mga legal challenges, si XRP po ay patuloy na lumalaban at umaangat sa presyo. 361% po ang kanyang itinaas sa loob ng isang taon. 3.5% naman ang kanyang itinaas nitong nakaraang 7 araw or 7 days at 5.1% naman ang kanyang itinaas sa loob lamang ng nakalipas na 24 oras. Ibig pong sabihin, kahit maraming balita at usap-usapan, hindi po bumibitaw ang market kay XRP. In fact, ayon po kay Ginong Van Code, marami pa ring institutional investors ang interesado kay XRP bilang long-term investment. Binalaan din niya ang mga baguhan. Huwag pong matakot sa short-term dips o bigla ang pagbaba ng presyo kasi madalas daw itong ginagamit para ma-out muna ang mga inexperienced traders bago tumaas ulit ang presyo.
Ngayon ay pag-usapan na po natin ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors dito sa Pilipinas. Malaki po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy na nakapwesto po dito kay XRP o nagbabalak pa lamang na pumasok dito. Una po sa lahat, ang malinaw na ruling ng korte na hindi security si XRP sa open market ay isa po itong positibong development. Dahil dito ay mababawasan ang takot ng mga traders na baka mabansagan si XRP bilang illegal asset. Pangalawa, habang nakatali pa si Ripple sa ilang restriction sa institutional sales, hindi ito hadlang para patuloy tayong bumili or mag-trade ng XRP sa mga exchanges gaya ni Binance, Coinbase, o kahit ang centralized exchange o kahit anong centralized exchange or DEX. Ayan, or decentralized exchange. Pangatlo, habang tumitibay po ang legal na position ng XRP, mas tumataas ang posibilidad ng mas maraming partnerships, use cases at saka adoption. Kung mangyari ito, mas magiging valuable itong si XRP at mas kikita tayo bilang maagang investors. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin si Ripple ay isang halimbawa ng resilient na project sa mundo ng crypto. Kahit ilang taon po silang kinasuhan at ginipit ng SEC, nanatili silang matatag at sumunod sa proseso. Hindi po nila tinakbuhan ang kaso. Hindi rin sila nag-scam o nagbenta ng tokens habang tuloy ang kaso. Kung patuloy po nilang susundin ang legal pathways, may pag-asa tayong makita si XRP na muling aangat sa top 5 ng crypto market. Pero syempre, paalalang mga ka-crypto, kahit may magandang balita, laging may risk ang crypto. Kaya ugaliin po natin na mag-research, huwag lang tayong sumabay sa hype at saka mag-invest lamang tayo ng kaya nating mawala. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.